Magandang umaga ulit, mga kabrika ng Pinoy Survivor. Kahit saan lupalop kayo ng mundo, magandang umaga, happy Saturday. So, tuloy ko lang yung aking diskurso. May nito ulo kanina. So, yung ano tawag dito, pagpirma sa manifesto, yung unang paraan ay yung pasukin niyo yung Facebook tapos noon nandoon yung link change.org, no? Nandoon yung link, pasok kayo do, boto kayo. Hingan kayo ng pangalan tsaka email. Tapos do not donate. Huwag kayo magdo-donate. Iba nating kababayan nag-donate para ikalat ba, para mas maraming reach. No, you don't have to donate. All you have to do is do sa choice, merong share button. Yun ang pindutin nyo. And then, may mga kung paano nyo i-share yun. Email or Facebook account na friends ba. No? So, yun. You do not donate. Yung pangalawa is i-text nyo sa phone number ko yung pangalan, edad, occupation, pagka-retired, OFW, o kaya housewife, o kaya walang trabaho. Tapos nun, general location, wag na yung buong address. Kung Masbate o Zamboanga o Cagayan Valley o kaya Bahrain, UAE, maganon ba? Canada, USA. Okay, California, USA. Maganon ba? Anyway, kung minessage nyo ako via phone number 0915 676 5373. Ulit, 0915 676 5373. Nandun, dilitaw naman yung number nyo. Ngayon, di ko masagot yung iba na foreign number ang ginagamit, no? May na yung klasiko na cellphone, So, hindi naman ako naka-plan, naka-data lang ako. So, simpleng tao lang. So, that's one way. By after reading and understanding yung manifesto, bottom line, withdrawal of support. Kung bagas kung tatagalogin mo, nabudol ako. Nabudol ako. Tapos nun, mag-withdraw kayo ng support kay BBM. You're just expressing your right because you are a voter, you are not happy with the way they're doing things. Tapos nun, imbis na i-address nila, abay mayabang pa, arugante pa. That's why withdrawal of support. Hindi naman dapat yung withdrawal of support Dapat yan, demands lang, kagaya ginawa ng mga PMAyer. No? Yung 154 ba yun na pumirma na PMAyer. We demand! Mga ganun ba? Yun, hindi nila kayang takutin. Namili sila. Ako tinakot, tsaka si General Macanas, mga loko-loko no? Mga gago. Takutin nyo yun, yung mga general. Takutin nyo yun. Tignan natin kung saan kayo pupulutin. Okay. So, nisip ko kung magde-demand din tayo, wala rin mangyari. Kasi doon sa PMA, wala nangyari. Pinalaya lang sila Doc Celis tsaka si Doc Badoy, pero accounting ng pera, walang sagot. Dinadagdagan pa, no? Lustay ng pera. So ngayon, yung huli kong tinalakay, yung PCSO pa, no? Yung Lotto, no? Tapos ang tanong nga bakit inimbestigahan yung Lotto? Mas pressing yung critical yung konstitusyon na PI, People's Initiative. Tapos kung sinabi daw ni BBM, sabi ni Senator Zubiri na tigil yan. Okay, bakit hindi si BBM ang nagsalita? Mahina yung mga ninyo yung mga handler. Dapat sinabi nyo, Mr. BBM, dapat kayo. Dapat nga sinabi ni Senator Zubiri, dapat ikaw ang magpakita para nasaan na nga yung Pangulo. Yun ang peg yung hinahanap ng tao, nasaan yung Pangulo. Tapos nun, papasalitain si Senator Zubiri. Pangit din. Okay. So nandun na tayo. Tapos inimbestigahan yung Lotto. Tapos nun, yung PCSO ba? Tapos nun, ngayon, hindi pa ina-address yung pera. Okay. So ngayon, tatalakayin ko yung post ni Sasot, no? Galit na rin yung tao.
Wala pumapansin sa kanya na seryoso ba? Serious naman yung sinasabi niya na dapat sagutin nyo naman yung resolution number 10, no? Sagutin nyo. Okay, so yung pangalawa is yung cellphone, 0915-676-5373. Hanggang ngayon sumasagot ako, kaya hindi ako nakaka-vlog, no? Hanggang ngayon, haba eh. So, nagte-thank you ako at dinadama ko ang bawat isa na text. Ngayon, kung merong isang linggo na, hindi ko pa nasasagot, sorry, no? Kasi mahaba, ang dami. Yung pasok kasi sa cellphone ko iba nga, hindi kompleto, kaya nga pinapaulit ko. So, hopefully, mapagbigyan ko ng pansin. Marami rin akong gawain sa bahay, no? Lalaba, pinaliguan ko yung 8 aso. So, manganganak pa yung isang aso, kaya medyo ko ngayon, magiging busy ako. At interview mamaya kay DIY KKB TV, no? So, suportahan niyo yung channel niya. Kung pwede kayong sa kanya, mag-subscribe, mas maganda. Sasabihin ko sa kanya, paki-interpret nga yung mga past ko na mga vlogs, lalo na yung buhay ko, no? Explain ko sa kanya para meron akong alter ego, no, walang question. Pero magtanong din kayo dito sa ating comment section. Try ko nga sagutin. Kasi dati naman ganun nung sinasagot ko naman hanggat maaari. Na busy lang. There's got to be a better way dun sa na yan, dyan sa manifesto na yan. Pero sige, okay lang. Anyway, 5 months and 11 days, no? Pag hindi kayo magpo-post na lang ako sa aking profile picture at hayaan mo mag-viral. Which pwede naman. Ka kayo kung sino mag-volunteer, gawa kayo ng meme ng nabudol ako. Yan, gagawin kong profile picture, no? Wala lang akong time na gumawa So, nabudol ako. Isip kayo kung ano ilalagay. Nabudol ako. Para copy-copy na lang. Ilalagay ko yung mukha ko o yung mismong nabudol ako na ganon. BBM, nabudol ako. O whatever. Kung ano yung mas maganda. And then copy-paste. And then yung sa atin na mga pumirma. Yung kami lang ang mga pumirma. Kaming mga pumirma lang. Na nabudol kami. Kasi kami, nag-withdraw kami support Nabudol kami. Expressing. Okay, matatakot. Express ka lang naman ng mo Para matauhan. Para mag-react itong gobyerno. Wala hindi mag-react. Mayabang pa Mayabang pa. Nananakot pa Nagpapadala pa ng mga troll Tapos PCSO pinambabayad nila sa troll? Question mark. Yun yung sabi. Okay. So, yung isa pang mag-comment kayo dito. Yung pangatlong way sa pagpirma ng manifesto. Pirma kayo dito sa ilalim, dito sa comment section dito. Comment section. At saka sa lahat na ng vlog, sabihin nyo, Sir, I would like to sign the manifest. Tapos nun, ilagay nyo na name, age, occupation, whatever. Tapos nun, general location. At kung gusto niyo maglagay kayo ng number doon, phone number, kung very private kayo, yung Facebook account ninyo or email account ninyo or yung mismong YouTube account ninyo, yung pinangko-comment ninyo, yun na lang ang way to contact you. Kailangan kasi i-verify ko ma-verify pagka later on kung kinakailangan ma-verify, at least meron kayong iniwanan na footprint, no? Na at least inisip nyo rin yung safety ninyo. Kaya ayoko ibigay nyo yung total, yung kompletong address ninyo, tsaka yung full name na tama na yung middle initial. Okay, so yon. So, 3 na. Ulitin ko. Isa, pumunta kayo sa Facebook account ko, change.org, hanapin nyo doon. Ika-6 na yata yun ngayon, natabunan na ng mga post. May mga nagpo-post kasi ng mga kaibigan. Tapos noon, hindi ko naman dinidelete, kakaya. So, hanapin nyo lang doon, scroll down, change.org. Pindutin nyo yon, yung picture, yung title, papasok kayo doon, nandun kayo sa change.org. Sa ngayon, 14,000 yung pirma. Maraming salamat do sa mga pumirma.
So total meron na tayong 16,000 and still growing pa konti-konti. Marami pang pumirma na naghihintay lang na kung paano ipapadala sa akin. Pwede naman, pwedeng ipa-LBC, pipikapin ko na lang LBC, sabihin ko lang kung saan LBC. Pwedeng ganon. Pero magagastosan pa kayo kung pinakamatipid, screenshot na lang doon sa Dado G. Enrique na messenger. Dado G. Enrique, screenshot nyo, tapos tsatsagain kong isa-isahin. Wala akong kasama rito, nag-isa lang ako. So, later on, pagka umabot yan ng milyon, kabahan na sila. Pagka milyon-milyon yan. Pero sa ngayon, 15,000, 16,000, papuntang 20, wala yan. Sabi ko nga doon sa uling vlog, kahit abutin tayo ng kahit 200 a day nga lang yan, aabutin ka ng 35,000. O gawin mo ng 100,000 at the end of 2028. Okay? So, democracy is majority wins. Okay? So, hindi na kailangan i-take down yung Facebook account ko. Wala. Tawanan nyo na lang. Gusto nyo tawanan. At sa bandang huli, kami yung tatawa. Either way yan eh. Either way. So, this is a way to express yung aming sovereign will, ang aming hinanaing. Kung hindi kayo magre-react, good luck sa inyo. Down, 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 down the drain you go. Okay. So, ang aking tatalakayan ngayon is yung pinost ni Sas, no? It's worthy of discussing, no? Yung Congress, yung funds 2023 and 2024. Traveling expenses ng House of Representatives. Yung traveling expense. Di ba yung tinanong ni Celis? Totoo bang 1.8 billion yung traveling expense na gastos ninyo? Nagalit ngayon yung Congress. Pinatawag sila. Kung ano-ano. Kala mo, mga honorable. 39 million lang daw na gastos. 39 million. Tapos, doon nagsimula doon nakita ng Pilipino kung ganong ka-arrogante ang administrasyon nato. Okay? Hinalahat ko na kasi hinayaan nyo Hinayaan nyo yung Congress nyong ganyan sa akin, galit na galit ako sa ginawa ng Congress mga P-Mayor nga nagalit O, di ba? Hindi pa ako nakasama yung pangalan ko. Pumirma ako pero nawala yung pangalan ko dun bagay, kapitan lang naman ako. Sabi siguro, kapitan ka lang Hindi, meron doon ang mga hindi nga. Meron doon mga associate member nga Okay, so una-una lang yan sa pirma. Alam mo naman mga P-Mayor, pagka kinakailangan pumirma, kung kinakailangan you need to be counted, they will come out ng mga lungga nila. So far so good pa naman hindi pa naman kinakailangan. Bayaan nyo na ako lang muna. Bayaan nyo lang na ako lang ang maingay. Hayaan nyo lang at masyadong oppressive to Iniiwasan din itong mga kabaro na magkaroon ng ng masyadong friction, masyadong gulo, no. Pero like I said, self-destruct mode ditong administration hanggang sa hindi nyo Okay, mamaya kung may time pa talakayin ko, kung hindi kaya sa susunod na vlog. Pagsunod-sunurin ko para panoorin nyo rin yung DIY KKB na vlog, suportahan nyo, subscribe kayo sa kanya kasi sundan-sundan niya yan. I don't know how sabihin ko sa kanya na explain niya yung iba kong mga vlog tapos sundan lang niya para may follow up, no? Busy kasi ako Okay. Para kumita naman yung tao, di ba? Kasi siya PWD yata. Yan yung kasi may yung site niya. Tignan ko nga, bubuksan ko yung joke. Okay. So ngayon, ang tinignan ko, ang subscriber base niya is mga 3,000 So, let's make it mga 20, 30, ganon. Mas maganda nga, mas marami sa kanya kaysa sa akin. Di ba? Mas kailangan niya kaysa sa akin. Okay, so, balik tayo doon kay Sas na post. Si Sas is a very nationalistic na tao. Very patriotic. And I admire Sas for bringing out the resolution, joint resolution 10, concurrent resolution number 10, posting it and then making a vlog out of it and then yung exasperation niya,
ano niya, yung disappointment niya, disillusionment, yung ganun ba, sama ng loob, parang wala nang pag-asa ang Pilipinas. Kasi hanggang ngayon di siya in-address eh. That was more than 2 months ago. Hanggang ngayon wala eh. So, she even went as far as sabihin na legalize corruption. Wala pa rin, wala pa rin. Kaya nga. Okay. So, nasundan niya nung kay Celis, tinanong, tapos nun biglang sinabi, nagalit yung Congress, nag-imbestiga, lumitaw ngayon yung mga P-Mayor, nirelease sila Celis, natakot ang Congress, kuno, ngayon gusto nilang balikan na, hindi kami natakot, yung ganun ba. Sige, mag-arugante kayo, para matapos ito. Pinapanood na lang nga kayo eh. Ngayon, pinapanood kayo hanggang June 30 eh. Para baka sakaling magbago eh. Baka sakaling magbago. Pero kung ayaw nyo magbago, bye-bye. Good luck. Pinagbabago kayo. Kasi nga, kami yung bumoto eh. Bumoto kami. Sinasabi namin na budol kami. Nako, nag-withdraw ko ng support. Kumbaga sa ano, I am not really encouraging people to withdraw their support. Basta ako, sternly, I'm withdrawing my support. Kasi nakita ko sa inyo, wala kayong pag-asa eh. Yun ang sinasagot ninyo eh. Nanira kayo, ng bastos kayo, nag-arugante kayo. Wala eh. Wala kayo attempt eh. Tapos ipapakita nyo yung Pasig na Esplanade na may fountain, pakuno, etc. para ibang bansa. Meanwhile, ang Pilipino, paano? Hindi nyo sinasagot yung pera-pera, yung liquidation by certification, hindi nyo sinasagot. Paano yon? Tapos yung PI, yung People's Initiative, wala pa rin investigasyon, kaya lang magkakaroon ng investigasyon. Di ba? Inuna nyo yung loto. So, sa inyo yun. You're the ones in government. You're the ones managing government. Kami, I'm just telling you, advising you for free. For free. Mas maganda, i-address ninyo head-on yung problema. Ano yung problema? Si Enrique? Hindi. Si Marlica? Hindi. Si Macanas? Hindi. Si Sas? Hindi. Si Trixie? Attorney Trix? Hindi. Yung mga vloggers? Hindi. We are just the speaker of the Filipino people. Marami kami. Iyo kayo, speaker nyo, nag-iisa. Tambalolos, no? Tambalolong. Nag-iisa. Marami kami speaker. You kill one, you chop off one, more will rise up, more will emerge. Because gising yung taong bayan. Alam na nila, sovereign Filipino people. Ito yung konstitusyon. Ito lang kayo, gobyerno. Ang layo, oh. Kami malapit sa langit, eh. Ang taong bayan, oh. Vox Populi, Vox Dei. Gising na gising ang taong bayan. Kaya hindi pwede yung ginagawa nyo. Di ba? Kaya nga, you chop off one, you kill one Facebook account, more Facebook accounts will follow, will come out. You chop off one, you kill me. For example, you kill me. More Enriquez will come out. Magagalit pa. And we become the symbol of anti-oppression. Diba? So, mali. The only way out of this mess na pinasok ninyo, no, BBM et al, lahat kayo, the only way out of this mess is good governance. Dalawang salita lang. Good governance. Diba? Gusto niyo sa pasalita, dagdagan. Transparency. Pangatlong salita, pang-apat na salita. Accountability. Isa pa, humility. Lahat yung pagsamahin ninyo. Lulusot kayo, tapos kayo hanggang 2028. Pero kung hindi nyo i-adapt yun, okay, ulitin ko, good governance, transparency, accountability, humility. Diba? Meron ba ako nakalimutan? Matatapos nyo yung 2028. In flying colors, tapos nun, you will be remembered as the one president na niredeem ang pangalan ng Marcos. It's not gonna be Aimee. Pero ngayon, lumilitaw, pati si Senator Aimee nadadawit. Senator Aimee is torn between two opposing forces.
Di mo malaman kung saan siya kakampi. One is yung family name niya, Kamag-anak Incorporated. One is yung katandem na unity, mga Duterte. So, she has to manage kung saan siya kakampi. Naghihintay ang taong bayan. Kaya eventually, matatameme. May nagtanong, tapusin ko yung may nagtanong, bakit hindi pinick up yung 29 million gallons ng fuel transfer from Hawaii, Pearl Harbor, to Subic Bay? Tapos, sinabi ni Amy yun, sinalita, etc. etc. Tapos hindi pinick up ng mainstream media at hindi pinick up ng mga vlogger. Okay? So, ang tanong, bakit ganon? Paki-discuss. Okay, discuss ko sandali. Pero, yung fuel transfer na ngayon, mag-iimbestiga pa yung armed forces. Iwas pusoy no? Sa totoo lang, sa akin, that is logistical na in nature. 29 million gallons times 4 liters. 29 million, 30 times 4, 120. Thereabouts, 120 million liters. 120 million liters of fuel transfer from the depot in Hawaii sa Subic, private transfer na arrange, no? Imposible hindi alam yan ng defense natin tsaka ng armed forces. Pero syempre, hugas kamay, ganun-ganon, mag-imbestiga. Pero ang glaring dito, isang punto. Pwede naman tumawag na lang si Senator Amy sa Malacanang. Brother, BBM, Mr. Hindi ko natawagin presidente, Utol, BBM. Alam mo ba to? Hindi ko alam yan. Wala naman akong alam eh. Yung pa-jab-jab ako ng no. Tanong mo kay First Lady, baka alam. Tanong mo kay Tambalos, baka alam. But anyway, pero na yung joke, no? Serious na eh. A simple call to the Commander-in-Chief would have sufficed. Tapos, ang kwento. Kung hindi alam ng presidente, a call, pwede ba tawagan ko? Sino tatawag? Ikaw na, brother? O ako? Pwede ba tawagan ko for clarification yung Secretary of Defense? Sige po. Pwede ba? Sino ang tatawag? Ikaw na kasi para namang mababastos ka. Ikaw ang Commander-in-Chief eh. Tawagan mo. Sige po. Di tawag kunyari si BBM. Hello, Gibo. Ano yung 39 million gallons ng fuel transfer? Hindi ko rin alam. Di tawagan nyo si Browner, General Browner. Di magkaalaman. Hindi naman kasi pupunta dito yung 39 million. 1 million nga lang alam ni. Yung 39 million pa. So, alam. So, magkaalaman. No? So, yung protocol, kung hindi mo matawagan mo si BBM, tawagan mo si Gibo, tawagan mo AFP. Kung sino tatawag, kung inauthorize ni BBM, tawagan niya as Commander-in-Chief, sige, Senator, sige, Uto, maraming ko inasikaso, ikaw na tumawag. Di entrada na lang ni Amy, I'm calling for BBM. Kasi tinawagan ko na siya and he authorized me to call you up for the clarification. Tapos, wala nung i-announce mo to the general public. Yun yung mali. Ba't mo i-announce na nagtatransfer ng fuel na 39 million gallons from Pearl Harbor to Subic? Yung mga ganun bagay hindi ina-announce sa public. Whether alam ng presidente yan o alam ni Gibo yan o alam ni General Browner yan, huwag kayong nagsasalita ng ganyan because those things are purely military and logistics. They're preparing for war. Ano masama ba doon? Tapos sasabihin nyo, issue ng sovereignty. Di tanggalin nyo yung bases dyan. Pinapayagan nyo kasi. Ngayon may bases dyan, maglilipat ng fuel, hindi pwede.
May expectation kayo, sovereignty issues, strike 3, sasabihin, strike 3. Ano ba yung una? Ano yung pangalawa? Yung pangalawa, yung naglanding sa ano sa NAIA, no? Ano yung una? Nakalimutan ko yung una. Tapos yung pangatlo daw yan. Sovereignty issues. Kung maano kayo sa sovereignty issues, ang daming sovereignty issues tong bansa natin na hindi nyo ina-address. Yung fuel, bakit kinakailangan yung ilathala? Ano yung intention doon? Was it meant as a parang screen, smoke screen para sa presidente, sa kapatid, sa pamilya? Kasi grabing bugbog ni Maharlika, grabing bugbog ng mga vlogger na pulboronic video, pulboronic, ganon. So, biglang labas yan, 39 million gallons of ganyan-ganyan. Para ma-smoke screen yung presidente. No matter how you look at it, sa akin, from the point of view of a military mind, you do not go out to the public parang ginawa ni Noynoy. Sino ba yun? Si Ninoy Aquino, i-announce sa Senado na merong jabida. Ay, gago. Pasikat Pasikat yung ganong style. Merong political agenda yung ganong salita. Because mga military secrets are best left sa executive session or whatever. Huwag mo i-announce sa public. Nagmamonitor ang China sa atin At dito yung China, nalaman nila. And anyway, sige. Gano'n, naghahanda. Sige, saan nila lalagay? Target na yan, target. Sino ngayon nagpasama? Kaya yun yung akin. I look at it from the helicopter view. It's a smoke screen para kay Apo BBM. Smoke screen yon para ma-ease out yung at that time, nung nagkakaanuhan, nung lumabas yung kwento na yon is merong pulboronic video na sinasabi. Okay? Hanggang sa nagsalita na si Tatay Duterte, Digong, na walang pulboronic video. Kung meron yan, lumabas na. Tigil lahat. Diba? Tigil lahat. Pero that does not mean walang pulboronic video. Yun yung question mark para sa akin. Abangan ang susunod na kabanata. Yung mga kwento-kwento nila na hindi pa hinog. Sige, hindi pa hinog. Sige, tingnan natin kung ano. Yung interview nga sa akin ni Brothers Travelers, tama siya Kung meron, ilabas na Ganon din ang punto ko, kung meron, ilabas na. Pero nung nadidinig mo na may timing, ano ba yun? Bakit may ganon? So hanggang sa naisip ko, nagdasal nga ako, sabi ko sa interview, tapos nun biglang pumasok sa akin na may provision sa Constitution. Tinignan ko ulit yung Constitution natin at nakita ko 4 years or more hindi na pwedeng tumakbo. Ngayon ang pinupunto ni Maharlika, Madam Maharlika, na wag ka magpapakapuya para yung iyong alindog. Okay. Wag kang magpapakapuya at ingat lang lagi sa iyong paglabas-labas. So ang inaano niya, now na. Bakit iniisip pa yung term na another 6 years term? Well, yun nga yung kumbaga iniisip ng mga tao, clear and present danger. Pero sa akin, from my point of view, wala naman to lahat, mawala naman lahat ito Itong Pilipinas na sinasabi nyo, baka mamaya isang lindol lang tayo, tapos na buong Pilipinas So, nahintay na natin, di naman natin kakamatayan. Sige, hintayin natin, another 5.5 months. I'm waiting. Kasi sinabi niya may pulboron video Sige, hinintay ko yung pulboronic video. Hintay ko. And looking at it, sabi ko nga, maintain ko, nosedive. Self-destruct. Destabilization is not coming from me, not coming from Macanas or Meltran. Sa dami ko na si Meltran. Colonel Meltran ng Metran TV at yung iba pang mga vloggers, no?
Not Maharlika, not SAS, not Attorney Tricks, not yung ibang mga, ayoko naman baka sabihin may favoritism eh. So, it's not coming from us. May mga nagre-report from inside information. Okay, so yun yung kwento. Ay, nako, ito na naman tayo. So, balik tayo doon sa pinost ni SAS. No? Ang 2023 is 2.066 billion. So, malinaw na yan. 2.066 billion ang budget. Sinabi nila sa Congress investigation, 39.7 million ang nagastos. So, round up mo ng 40 million. 40 minus mo sa 2.066, lalabas, minus 20, is minus 40 is 26. So 2.026 billion ang natira. Okay? Kung may ganung kalaking natira, 2 billion, bakit kayo dapat may question mark saan pumunta yung sobra? Yung ba yung sinasabing 632 million na pinamigay ninyo, 2 million kada congressman nung Christmas, pamasko, bonus. Mga animal kayo, mga walang iya kayo, sana hindi totoo. Kasi kung totoo yun, mga hinayo pa kayo. Ba't yung paghati-hatian yung pera? Sana binalik nyo na lang yun. Pera ng taong bayan yun. Ano yun? Pina-Christmas. Sinustentuhan ng taong bayan yung pag-Christmas ninyo, mga hayop kayo. 2 million bawat isa. O kung ginamit nyo kung saan, resibo. O, yun yung dapat. Hindi lang si SAS ang nagsasalita ng resibo. Ngayon, marami na tao. Okay? So, nung time na yon, so tingin-tingin, and then, nire-review ni SAS. Sinabi niya, 1.9 billion ang budget for next year. So, from 2.066, ang nagastos 39.7 million, ang kapakapal ninyo, nagbabudget kayo ng 1.3 billion pa. Dapat, kung 39 million lang ginastos nyo, di ba tama lang mag-budget na lang kayo ng 50? O sige, 100 million. Pero ba't kayo magbabudget ng 1.3 billion, 1.33 billion? Okay, fast forward. Lumabas na ngayon, napirma na, into law. Lumabas ngayon, yung 2024, hindi pala 1.33. Nadagdagan yung 2.066 billion, naging 2.183 billion. Mga walang niya, ba't nagkaganon? Nag-budget ka ng 2.066 billion ng 2023. Ginastos mo 39.7 million. Travel expenses pa lang to. Tapos, magbabudget ka ng 2024, 2.183 billion. Mas malaki dun sa 2.066. Ginawa mong 2.183 billion. Samantalang ang ginastos mo is 39.7 million. Mga hinayo pa kayo. Kaya nga, nakakainit kayo ng ulo. Hanggang ngayon, walang sumasagot. Nakakainis. Sa travel expenses yon. Saan nyo dadalhin yung pera na yon, yung 2.183 billion? Hindi ba may karapatan ng taong bayan? Tanungin yun. Hindi ba may karapatan ng taong bayan na humingi ng sagot sa inyo? Pero wala kayo sinasagot. Kaya BBM, nadagdagan na naman ang bagahe, pababa ng pababa. Wala sumasagot eh. Okay. Extraordinary funds of the House of Representatives, 1.614 billion, naging 1.702 billion, nadagdagan ng almost 100 million para sa 2024. Extraordinary funds. How do you clear that? How do you liquidate that? Extraordinary funds ng House of Representatives. From 1.6 billion to 1.072 billion. Tapos total MOOE, ito yung kino-question, hindi mo pera yan. Total MOOE ng House of Representatives, which is liquidation by certification, ay magkano yun? 15.24
billion. 15.24 billion noong 2023. Liquidation by certification. Sipin nyo ha, walang resibo, 15 billion out the drain. Hindi natin alam kung tama yung pagkakagastos. Hindi natin alam kung pinera-pera lang yan. Hindi natin alam kung anong mangyayari dyan. Sasabihin ng COA, authorize yan. Di ba? COA, question mark. Are you doing your job properly? Para nyo ng awa. Kasi pagka nagalit ang taong bayan at nagkaroon ng pag-aalsa ng taong bayan, wag sanang mangyari. People's Revolution, ika nga, wag sanang mangyari. Damay ang COA. Damay ang COA. Because you're not doing your job properly. Because you're allowing yourselves to be used by Congress and even Senate na ganyan-ganyan lang. Liquidation by certification. COA, you do your job properly as mandated by the Constitution because the Constitution was ratified by the Filipino people. Filipino people ang nagsasabi na you do your job properly. Mahirap bang intindihin yan? Okay, so dinagdagan ng 2024, naging 18.2 billion, 18.25 billion. So, hindi pa kayo nakontento na yung liquidation by certification nyo is 15 billion na, 15.24 billion. Ginawa nyo pang 18.25 billion. Dinagdagan nyo ng 3 billion. Hindi kayo kontento, dinagdagan nyo ng 3 billion. Hindi nyo, wala kayong, ito with impunity na eh. Kasi may tanong ang taong bayan. Tinanong ni SAS 2 months ago. Ginagawa nyo yung budget, dinedelivery nyo. Tinanong ni SAS. Tapos yung pinapirma ninyo, ayan, ganyan, napirmahan na. Law na yan eh, 2024. Di ba nakakainit na ulo? Ano, Pilipinas? Ano na? 15 billion yung kino-question ng Pilipinas natin. 15 billion. Liquidation by certification. How do you account that? Certification lang. Honorable kayong lahat eh. Congress. 15 billion. Tapos dinagdagan nyo ng 3 billion for 2024. Hindi nyo sinasagot yung tanong ng taong bayan tapos ganyan. BBM, pinirmahan mo, batas. Ginawa mong batas, pinirmahan. You could have vetoed all these items. You could have vetoed all these items na kine-question ng taong bayan. Pero hindi, inayaan mo. Kaya, ano isipin ng taong bayan? Magkakasama kayo. Lahat kayo. You're in one big track ng korupsyon. Yun ang isipin ng tao eh. So, paano mo masasave yung government mo kung ganyan ka? Wala. Paano to? Wala talaga kayo. Okay. Pilipinas, 15 billion to 18 billion. Kaya kung ito total mo to, from 18 billion, 18.9 billion, nagiging 22 billion, nadagdagan ng 4 billion. From 2023 to 2024. So, tama si SAS. Tama. Yung ALE. Tama. This is legalized corruption. Hindi nyo explain eh. Walang nagsasalita eh. Kinwestiyon ni Celis, kinulong ninyo. Nagalit yung mga PMayor. Pinakawalan nyo, pero wala namang buti kino-question. Ngayon, sa tingin ko dyan, from now hanggang June 30, magkakaroon ng realignment. Magkakaroon ng realignment yan. Kakaroon ng polarization. May magsasalita na dyan. Pakonti-konti may magsasalita dyan because some of the congressmen and some of the senators will start thinking. Talo tayo dito eh. Baka ma-exterminate tayo, maging extinct tayo, ipasara tayo ng taong bayan. Ipasara tayo o kaya sunugin yung ating opisina, yung building natin. Mabura yung Kongreso at saka yung Senado sa pag-alsa ng taong bayan. And malapit tayo doon, malapit tayo. Inaano ko, gusto kong iwas to eh. Kasi walang maingay eh. Ayoko nang magkagulo-gulo tayo. Matanda na kami mga retirado, matanda na kami. Ayaw na namin ng ganito. Kaya ayusin natin ng pwede naman eh. Sabihin nyo, sorry, para ginawa ni
parang ginawa ni GMA. Sorry. Sige, tapusin natin. Ayusin na natin yung tindahan natin. Mali accounting eh. May kumukupit eh. Ano mangyayari sa tindahan na kinukupitan? Malulugi. Maubos yung pera. Anong gagawin ng taong bayan? Hayaan ba na malugi? Hindi, magagalit. Sino ba nagbabayad ng taxes? Sino ba pumupondo sa tindahan? Taong bayan. Pagka nagalit ang taong bayan at nandyan lang yung armed forces, nagmamasid-masid, at pagka nakita niya na galit na galit ang taong bayan, papasok ang armed forces sa eksena. Ayaw natin mangyari yon. Pagka yung armed forces kumampi sa isang administration na medyo kleng-kleng bang-bang, mga sa demonyo, at ito naman magkakahati-hati talaga tayo. Magkaka-civil war tayo. Yan na mangyari. Ayaw mangyari yun. Kaya nga, let's try to resolve this peacefully. No? Babatuhan nyo kami ng mga destabilizer. Ang nagde-destabilize talaga, Congress. Pinipilit pa ngayon yung PI. Sinabi na nga ni BBM, kuno, sabi ni Senator Zubiri, Senate President Zubiri, na according to BBM, tigil yan. Bakit umaandar pa? So, sino masusunod ba talaga? Sino ba nagpapatakbo ng bansa natin? Okay. So, yung sa Senate, ganun din, nadagdagan din. Pero hindi ganun kalaki. Travel expenses ng Senado, 500 million, ginawang 615 million. Extraordinary funds ng Senate, 331 million, ginawang 456 million. From 2023 to 2024. And total MOE ng Senado, 3.4 billion, liquidation by certification. May tama rin may topak din yung Senado rito eh. Kasi nga joint House Resolution. Joint Resolution number 10. Yun yung problema. Dami ang Senado. Kina-question din ng Senado. 3.4 billion yung liquidation by certification, ginawang 4.2 billion. Nadagdagan ng magkano? 6 plus 2, 800 million. No? So, ano yun? 800 million, down the drain na naman, di namin alam. Simple lang hinihingi ng taong bayan. Senate, Congress. Will somebody from the Senate and from the Congress speak out and say, this is wrong. This leads to legalized corruption. This has to stop. Or magpasok pa siya ng resolution na rescinding, stopping, quelling, or whatever adjective you want to use, stopping yung resolution number 10. It is outmoded. Tapos na tayo dyan. Pasok na tayo sa bagong Pilipinas. Naniniwala tayo sa sinabi ni BBM na Uniteam. Tapusin natin. Tanggalin natin yung korupsyon sa gobyerno. Umusog tayo. Yung 5.7 trillion na yan na aabot pa na 6 point something trillion. Kasi nga mayroong unprogram. Pagka nagkapera, magkakaroon ng program. Yun yung ibig sabihin ng unprogram na 450 million, no? O 600. So, kung 5.7 plus 450, magiging 6.2 na kamo, trillion. Unprogram kasi wala pang pera. Pero kung kumita yung gobyerno, ma-allocate kung saan yun 450 pupunta. Ngayon, kung pang kukurakutin yun, nakakainit ng ulo yun. Dapat nga, tigil na tayo na dagdag tayo ng dagdag ng budget hanggang hindi tinatapos yung korupsyon sa gobyerno. Tigil na. Because yung korupsyon natin, pinipigay yung tao. Ilan yung tumatapon? Let's say, kunyari, 30% na lang ang tumapon. 30% ng 6 trillion kamo. Magkano yun? 2 trillion, di ba? So, dapat ang budget natin, 4 trillion lang. Kasi yung 2 trillion, tumapon lang sa korupsyon. Hinayo pa kayong lahat eh. Taong bayan na nagbibigay ng pera eh. Hilahod ang taong bayan eh. Na, kaya nga, yung pagbayad ng tao ng taxes, tapos itong mga tao na loyal sa gobyerno, itong mga spokesperson, itong mga troll, itong mga
mga vlogger na pro-BBM, na pro-government, mga gago. Tignan ninyo, parang sinasabi ninyo, tama lang yung korupsyon sa gobyerno. Sa impyerno kayo lahat pupunta. Kasi hindi tama yung ginagawa ninyo na pang-abuso. No? At may araw din kayo. May araw din kayo. And I want to see that day. I want to be there. I want to see that day na dumating yung araw ninyo. I'll be watching. Iba yung pag ako nag-volunteer pa. Tandaan niyo yan. Pagka nag-volunteer pa ako na mismo, pagka nagkaroon ng death penalty, naku, kung nagkaroon ng death penalty at kailangan habulin kayong lahat na mga korap, ako mismo ang papatay sa inyo. Ako mismo. I will enjoy the moment. Pinapayagan naman ako ng langit eh. I will enjoy every second of it. And I will inflict so much pain sa inyo para pagsisihan ninyo. Pero bubuhayin ko pa kayo. I will banish you somewhere. I will exile you somewhere. Strip of all your identity as a Filipino. Mga walang niya kayo. Okay. Ayan na naman ako. Galit na naman ako. Tatakutin nyo pa ako? Mga hayop kayo. Okay. Puso. So, yun yung So, sa next vlog ko na lang sasabihin yung haba pa sa next vlog na lang. Okay. So, yung pinag-usapan natin, isang from billion, balik ako doon sa Congress, no? Yun kasi billion eh. Okay. Yung MOE, 15 billion ginawang 18.25. 15.24 billion in 2023. Ito yung kinu-question natin. Kinu-question ni SAS. Saso, thank you SAS, I love you. Thank you, we love you. Philippines love you. Thank you, wag kang magsasawa. No? Marlica, wag kang magsasawa. Tony Tricks, wag kang magsasawa. Lahat kayong mga vlogger, wag kayong magsasawa. Sige lang, wag kayong matapang lang dapat. Because nasa tama kayo. Nasa tama kayo. Wag kayong matakot. Nasa tama kayo. Sabi ko nga sa iyo, they can strike you down, but more will come in. More will come out pala. Ibig sabihin, more will come out. More will exert their freedom of expression. More will claim good governance. More will say na mali kayo. More will come out in the open because we're simply fed up of this kind of situation that the Philippines has gone through for so many years. How many decades now? 40 years, no? For decades. From 1986 with the hope na maayos to. 86, 96, 96, 2006, 2016. Papunta tayo ng Ay, nako. 38 years na tayo na ganito. Nakakita tayo ng magandang resulta kay Duterte. Anong ginawa ninyo? Binalik nyo ulit. Binaboy nyo yung PCSO, binaboy nyo yung Kongreso. Matagal ng kalakaran to, ayaw nyo pang ayusin, walang nagsasagot. Yung droga, question mark, dumadami na naman. What do you think will the people say? Matatawa ang tao? Hindi, galit na ang tao. At kung hindi nyo nararamdaman yun, good luck sa inyo. Good luck sa inyo. Pilipinas, ang pinag-uusapan natin, billion. Ngayon, ang tanong ko sa inyo, how much is 1 billion? Kasi ito, 15 billion to 22 billion no? 1 billion, how much is 1 billion? Sa isang buhay ng Pilipino, ano yung pinakamalaki ninyong mahawakan na pera? Sa buong buhay ninyo, in your lifetime. Ako, 62 na ako. Pinagpala naman ako, nakahawak ako ng 12. 14. Nakahawak ako ng 14. Check it. Mga ganon. Benta ako ng lupa. No? Benta, etc. Yung cash na physically na nahawakan ko, as in winidraw ko from Citibank, no, was around 2.7 million. May diniposito ako, 2.7 million, ginawa ko, ready credit, meron ako nahawakan 2.7 million. That was when I was age 30, mga ganon, 31, ganon, 31, 32. So, between 30 to 35, nasubukan ko yun, nakahawak ko ng ganon.
Ngayon, balik ako sa tanong ko, Pilipinas. Once upon a time, sa buong buhay ninyo, makakatsamba kayo, makahawa kayo ng magkano? 100,000. Hindi. 50,000? Hindi. 20,000? Pwede. 10,000? Pwede. Mga bonus, mga sweldo, di ba? Pero yung 50,000, depende sa stature nyo sa buhay. Okay. Ang 20,000, 20 na 1,000. Yung 50 na 1,000. Buo Buo. Yung 100 na 1,000 is 100,000. Sa bangko, isang paldo yon. Isang ganon, isang square na ganon. 100,000. So, 10 paldo, meron ka ng 1 million. Yung mga Pilipino, kailan ka ba makakahawak ng ganong kalaki? 1 million pesos. Marami sa atin, magiging bangkay na, hindi makakahawak ng ganong kalaki. Swerte nga, makahawak ng 100,000 yung iba. Di ba? Ang masakit, hindi nyo kinocompute, bayad-bayad kayo ng tax, bumibili kayo ng VAT, ng mga VAT-related items, ninyo, kung kukumpitin ninyo, aabot pala lahat ng binili ninyo, mula nung sinimulan yung kumita, hanggang sa future, siguro, umabot kayo ng kalahating milyon, para buhayin yung sarili ninyo. Kasi kung gumagastos ka na lang ng let's say 10,000 a month, 120,000 na yun. 10 taon, 1.2 million yun 1.2 million. So, magkano pumunta sa taxes noon? In terms of magde-declare ng taxes yung mga pinagbilan ninyo and all that, 30%. 30% is, nagbigay ka. Sa 10 taon, 1.2 million. Sa 30 taon, 3.6 million. 30% of that is 1.2 million. Na ikaw buong buhay mo, hindi ka makakahawak ng 1 million, pero kayo, Pilipino, Pilipinas. 30 years mong buhay, nakabigay ka sa gobyerno. Nakabigay ka kasi bumili ka May VAT nga Yung VAT na binibili mo, ipapasa yung tax. Dun sa kumpanya na binilan mo, magde-declare yon 30%. Di ba? At kung ikaw, on your own, double pa nga May VAT na nga, meron pang tinatawag na income tax. So, lahat ng kikitain mo, kumita ka kunyari ng 10,000, 15,000, o 20,000 na kamo, 20,000 times 20,000 times 12 months plus 13 month paid. 20 times 12, 240 plus 20. So, sige, gawin na natin 250,000. 4 na taon, 1 million. 4 na taon, 1 million. So, sa 40 taon, times 10. 1.2 million. Gawin mo lang 1 million na lang times sa 40 taon, 4 million. 30% binayad mo. Tax. May 1 million ka binigay sa gobyerno. Pero ikaw, hindi ka nakahawak ng one time, big time. Ganun. One time, 1 million. 1,000 pesos na paldo na 100. Putragis na gobyerno. Putragis kayo mga magnanakaw. Pinagtatrabaho nyo kami, pinaghihirap nyo kami. Yung mga OFW, malayo sa pamilya. Yung iba nagkakawatak pa yung pamilya. Iba uwian nila yung anak nila drug addict o yung anak nila na rape. No? Yung iba uwi yung asawa nila may kabit o whatever. You see, broken family. Kundi kaya doon i-rape sila. Abroad, i-rape sila. Mga putragis na hinayo pa kayo sa gobyerno. Di nyo nararamdaman yung nararamdaman ng Pilipino? They will work their ass to death. 20 years, 30 years, hanggang sa maretiro sila. Hindi nila mahawakan yung pera kasi pumupunta sa hinayupak sa inyo. Pumupunta sa inyo. Ang hinihingi lang namin ngayon,
liquidate, wag by certification. Liquidation, yung proper accounting with resibo. Why? Because yung pera galing sa amin eh. Bumili kami ng lisensya, mag-apply kami ng lisensya, bumili kami na, lahat may tax eh. Lahat may tax, bumili kami ng gasolina at diesel, may tax. Lahat may tax, binubuhay namin ng gobyerno ng Pilipinas. Kayong mga nakaupo sa gobyerno, yung sweldo ninyo, pinakakain ninyo sa pamilya ninyo, binuhay namin kayo with our tax. Tapos tatratuhin nyo kami ng ganyan, mga hayop kayo, kaya kami galit. Yung iba ng Pilipino hindi na makakahawak sa buong nila ng 100,000. Never will in their wildest dreams. Kaya nga yung iba itataya na lang yung 20 pesos nila sa loto. Anong gagawin ninyo? Binaboy nyo pa yung loto. Pinuhanan nyo pa ng pera. Putaragis kayo. Mga PI kayo. Yun yung problema eh. Wala kayong pakiramdam. Mga walang niya kayo. Kayo, kabig. Simple lang hiningi ng taong bayan. And for that, nagagalit ang taong bayan. At kung hindi ninyo nararamdaman ng taong bayan, good luck sa inyo. May parating na bagyo. Bagyo talaga yon. Category 6. Ano may pinakamalakas? 5. Ito, category 6. No? Lilinduling kayo. Mayayanig kayo sa inyong kinalalagyan ng mga palasyo, ng mga lugar ninyo. Hindi intensity 8 o 7, intensity 10. And with that, the wrath of God coming down on you. Kala ninyo, you will get away with it? No, you will not get away with it. If you get away from the Filipino people, you will definitely not get away from God Almighty. And I'm telling you, by way of blogging, what is in store for you. Magpakabait na kayo, magpakabuti na kayo, because hindi nyo madadala sa langit yan. Yung mga kampi sa administration, 4-star, 3-star, 2-star, ano, sasabihin nyo kay San Pedro? 4-star ako. 3-star ako, 2-star. Sasabihin si San Pedro, tut mo. Gago kayo. Ano sabihin mo? Presidente ka ng Pilipinas, Speaker of the House ka, o kaya First Family, First Lady. Sasabihin nyo yan? Wala. Ano, sabihin nyo, drug lord, automatic kayo. Nandun ka, banish ka sa impyerno. Oh, sa lake of fire. Kasi yung impyerno will only come after 1,000 years kayong masunog doon sa lake of fire. Hindi kayo namamatay, buhay kayo, nararamdaman ninyo yung pain. Ganong grabe ako, sinasabi ko, tao lang ako. I will only banish you. I will only banish you for the rest of your biological life. Yun yung nasa isip ko. I will strip you of your citizenship as a Filipino kasi gago kayo eh. Inapinin nyo masyado yung kapwa Pilipino nyo na you do not deserve to be called a Filipino. Yun yung nasa isip ko. If given the chance in my lifetime, kung sasakyan ko to. Pero kung God willing, wala na, sige, goodbye sa inyo. You will face the wrath of God. What has God in store for you? 1,000 years. Doon ka sa sunog. Sunugin ka, binabaga ka. No? 1,000 years. Samantalang kami, mga Pilipinong inapi nyo, 1,000 years kami. Hallelujah! Hallelujah! Oh. Tapos nun, after 1,000 years, judgment. Doon palang papasok yung eternal flame. Buong eternity na. Ibig sabihin, wala na kayong pag-asa talaga. Oh, mag-isip-isip kayo dahil lang sa ilang milyon, ilang bilyon, dahil lang sa ka-arrogante na ninyo sa posisyon ninyo. So, yun. Yun yung ano ko, maraming So, in our lifetime, 1 million, 10 paldo yun. Paano yung kalahating bilyon? Gaano karami? Ilang paldo yun? Yung 100,000 magiging 1,000 o 1,000 na paldo ng 100,000. Yun yung 1 billion.
Hindi natin makikita yan sa buhay natin. Pero lahat tayo, pinagsama-sama, nagbibigay. Para sa ikabubuhay nilang lahat. Para kurakutin nila. Kaya there will come a time the Filipino people will really declare that they want to be free of all this corruption. You have been warned. Maraming salamat. Hanggang doon na lang ako. Thank you. Happy Saturday. Happy weekend sa inyong lahat. God bless the Filipino people. God bless the Philippines. Bye-bye.